Magandang tanghali sa inyong lahat, Chingu. Ngayon pala pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang sahod dito sa South Korea ngayong 2023 at kung ano ang mga benefits dito. Ngayon unahin muna natin yung sahod sa South Korea. Sa hourly rate natin o sa per oras natin ay mayroon tayong 9,620 won. So sa Philippine money ay nasa 404 pesos. Sunod naman natin yung overtime rate. Pumapalo ito ng 14,430 won. O kung sa Philippine money ay nasa 606 pesos. Sa night differential naman ay mayroon tayong 4,810 won. Kung sa Philippine money ay nasa 202 pesos. Sa daily rate naman natin ay mayroon tayong 76,960 won. Sa Philippine money ay nasa 3,232 pesos. Ngayon ang weekly rate naman natin ay nasa 384,800 won. Sa Philippine money ay nasa 16,161 pesos ang per week natin. Pansin lang natin na bakit 16,000 lang ang ating weekly rate. Mamaya ipapaliwanag natin. Ngayon yung monthly natin ay nasa 2,10,581. So sa Philippine money ay may tumataginting na 84,444 pesos. Ngayon balikan natin, bakit nga ba 16,000 lang ang ating weekly? Pero itong 16,000 na to, mapapansin natin kung sa Pinas to, halos isang buwan na nating sahod to. Pero dito, isang linggo lang. Ngayon, kung susumahin natin kasi kung i-multiply mo by 4, kasi nga 4 na linggo ang isang buwan, hindi siya papalo ng 84,000. Mapapansin natin nasa ano lang siya, 70 or 60 or 70 plus lang siya kapag pinlas mo yung 16,000 na 4 na linggo. Ngayon dun papasok yung Yeonjang Sudang. Ang Yeonjang Sudang kasi ito yung pag pumasok ka ng Lunes hanggang Biyernes, automatic libre yung linggo mo. Ngayon kung sakaling meron kang absent sa loob ng isang linggo, possible na tanggalin yung libreng linggo dahil hindi mo na kumpleto ang pasok mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya napaka-importante na makumpleto natin yung, kasi nga kapag meron tayong isang absent, magiging dalawa yung bawas sa sahod natin. Iyon ang isa sa benefits din dito sa Korea. Ngayon, pag-usapan na natin yung benefits dito sa South Korea. Ngayon, yung pag-uusapan natin is yung pag nakapag 5 years and 11 months ka, ito ang makukuha mo. Unang benefits, meron tayong limang benefits na babanggitin. Una is yung Kungmin o Kukmin, kung tawagin nila dito. Ito yung tinatawag na national pension. Walang pinagkaiba sa SSS sa Pinas na kapag nagbayad ka ng halimbawa 100,000 won, dodoblehin nila yan. So may masasave ka na 200,000 won. Ngayon makukuha mo yan once na mag-exit ka na dito sa South Korea. Lahat ng ipon mo makukuha mo. Parang ang nangyari, madodoble yung mga inipon mo katulad ng SSS sa Pinas. Ngayon sa 5 years and 11 months, ito makukuha mo nasa 14,591,746 won, o kung i-convert mo siya sa Philippine money ay nasa 611,450 pesos. Sunod naman is yung Samsung Waje o yung Fire and Marine Insurance. Ngayon, ang makuha mo naman dito ay nasa
9,477,670 won. O kung sa Philippine money ay nasa 397,150 pesos. Next is yung Twedgicom sa company. Ito naman yung tinatawag natin na benefits natin sa company na parang pag tumagal ka, meron silang ibibigay sa'yo o parang bonus lang ni company. So meron kang makuha na 8,034,963 won, o kung sa Philippine money ay makuha mo siya ng 336,695 pesos. Then next natin is yung return cost insurance o yung Samsung insurance. So, ito yung pagpasok mo pa lang ng Korea, ibabawas na to sa sahod mo o sa pera mo kung meron kang pera sa account, and then makuha mo naman to pag pauwi ka na 1 week or 2 weeks before pag makapag-process ka na sa labor. Ngayon ito lang parang insurance siya na meron ka ng pamasahe agad na pauwi once na matapos mo yung kontrata. Ito yung nasa 400,000 won lang siya. So kung sa Philippine money ay papalo rin naman siya ng 16,761 pesos. At ang panghuli natin na benefits ay yung tinatawag nilang Yoncha o vacation leave with pay. Ngayon kung hindi mo magagamit ang vacation leave mo, babayaran ka nila. Ito yung makukuha mo. Nasa 879,360 won, o kung sa Philippine money ay 36,848 pesos. Ngayon, makukuha mo rin naman syempre bukod pa yung last salary mo. So, kung lalagpas ka man ng ilang araw sa ano nyo, sa sahod nyo, is makuha mo pa rin. So, sa total, meron tayong, kung pagkasamahin natin lahat, meron tayong 33,383,739 won, o kung sa Philippine money after 5 years and 11 months may makuha ka na, may maitatabi ka na 1,402,117 pesos plus pa yung salary mo, last salary. So yan, nakalaman na natin lahat ng benefits at sahod sa South Korea. Good luck Chingu, mag-aral mabuti, sana someday makarating din kayo rito. God bless and do your best always. Someday makakarating din kayo dito. Sikap lang, aral, tiyaga at dasal. Maraming salamat sa panonood and goodbye and good luck sa inyo lahat.